Sa huling video nga natin katambayan, nabanggit ko po na baka uulan hapunan o pagkagabi. At ito na nga, buong magabi umulan yung umulan dito sa Sarangani. At hanggang ngayon may ulan pa rin, konti na lang, kumbaga mahina na lang. At ayan, bumaha talaga. Yan, napaka-importante sa pagmamanok yung kabahay talaga. Kahit di na tayo gumagamit po natin bacterial o Panamox o vitamins na King's Beta Plus o Intenso Plus, kayang-kaya ng ating mga alaga na maging malusog. Sa malinis lang yung kapaligiran, may vaccine, maganda pagkain, hindi na problema ang vitamins at saka antibacterial. Kayang-kaya po na hindi magkasakit ang ating mga alaga. Doon tayo magpapakain ngayon, no, sa pabahay po nila para hindi po mabasa. May masamang balita din po tayo sa ating mga alagang sisiw na pinakawalan dito katambayan. Dahil hindi po natin sila nasanay sa paglagay dito sa patulugan, ang nangyari po ay buong magdamag, nabasa sa ulan. Kasi dito sila natutulog. May mga namatay. Yan, oh. Dahil po sa lamig, napakasayang. Dito pala sila natutulog. So, yan. Talagang patay sila dahil sa lamig. Sayang. Malusog pa naman po yan. Walang sakit. Imbis dito sila matulog, ay dito talaga yung pinili nila. Buong magdamag umulan, kaya sa lamig namatay. May mga iba pa tayo dito. Yan, oh. Basa. So kunin natin, kukulong natin para makarecover pa po. Isa dito. Sayang, wala po yung sipon talaga. Pero pag lamig ang pag-usapan, talagang mamamatay. Yan, oh. Yan yung resulta. Meron pa nga dito. Sayang, buhay pa yan. Talagang lamig lang talaga. Ito try natin na yan maka-recover. Pati itlog ng ating mga pabo na disgrasya. Yan, o, nabasag. Iwan ko kung sinong kumain dyan, kung manok ba o bayawak ba. O, yan nga, isang experience naman ang natin ngayon. Natutunan na dapat kuliktahin na lang po yung itlog. Napakasayang. Kamali na naman po tayo ng tansya. Ganon talaga ang pagmamanok, paghahayop. May mga may experience ka kada araw. At yung experience na yun, sisiguraduhin po natin na hindi na po mauulit. Mauulikta na lang po tayo. Kukuliktahin natin yung mga itlog na nasa baba. Baka nga ano din po yung kumain, uwak. Yan, wala tayong magagawa. Nangyari na. Iwasan na po natin. Sa susunod, i-incubate na lang po talaga natin yung mga itlog ng pabo. Gusto ko sana na sila yung maglimlim. Kaso, yung nangyari, nabasag, kinain. So, sayang. Nasa 7 yung kinain. Isa lang yung naiwanan doon, oh, sa kulungan. Ilagay natin. Hindi talaga sumikat yung araw ngayong araw katambayan. Para at least man lang yung mga basa nating sisiw ay pamilad po natin. At yun nga, isang pagkakamali din po natin na nung pinakawalan po natin sila, hindi natin sila sinanay na patulugin dyan sa ginawa po nating tulugan. O kahit man lang inilagay po natin dito sila sa ibabaw, so hindi natin ginawa, kaya yun yung nangyari. So may isa nga dito patay. Sayang. Sigurado yung dalawa patay din po. Namatay na rin. Ganun talaga. May mga pagkakamali din yung breeders katambayan. Pero pag nagkataon po talaga na uminit yung panahon, ngayon, pwede po talaga natin ibilad yung mga natitirang sisiw o yung basa na sisiw.
Huwag natin sila ibilad para makarecover agad. Yan lang po yung isa sa mga discarding dapat gawin. Nagdala din tayo ng bagaso katambayan para ilagay dito para maging maganda yung paitlugan ng ating mga manok. Kasi nga katambayan, may itlog na pala dito. May isa maliit. So yan, umpisa na sila mga itlog dito sa ating ginawa, binili. Ito na po sila katambayan, madali lang po naka-recover. Isang araw lang po. Kinabukasan, ganito na po sila kalalakas, kaliliksi. Ito yung kagandahan sa cross po talaga. Kung heritage pat po ito o pure heritage, sigurado wala na. Halos lahat mamatay talaga. Pero sa kasamang pala din po, may nalagdag talaga na dalawa na namatay. So, kahit pa paano, okay na po yan. Kesa mamatay po lahat. Basang-basa pa ito kahapon. Nanghihina. Pero tingnan nyo naman po. Sa galaw pa lang, siguradong masasabi mo talaga na makaka-recover pa po. Lalo na't uminit na po ngayon. Yan. Ay sigurado, hindi na tayo mababahala. Sigurado din po ito, hindi ito magkakasipon kahit na basang-basa pa po sila kahapon. Dahil kung pure heritage po ito ngayon ay makikita mo talaga na sisiponin na po, pero wala pa tayong nakikitang masipon. Yan yung kaganda sa mga cross natin, Hubbard natin, kumakain na po. Isa sa mga tandang, hindi nga lang masyadong kalakihan kasi nga tinipid po natin. Okay lang po yan, wala pong problema. Importante ay makukuha po ng inahin o mabibigay ng tandang yung kanyang laki, yung kanyang similya. Yung sakto lang po yan sa pakain, nasa 5 to 7 kilos na po yan. Pero tinipid po kasi natin, pang materialis po talaga yung purpose niya. Kawawa naman kasi yung mga inahin po natin kung sakaling masyadong malaki yung ating tandang. Talagang mapipilay, magkakasugat, ma-stress pa po yung ating mga inahin. Hindi makakaitlog ng mabuti. Kaya ganun, okay lang po yan, ganun kalaki. Kahit nga yung ating black copper cross, hindi masyadong kalakihan. Lang talaga, nakadesenyo para pangkasta. Yan na po yung mababahagi natin ngayong araw mga katambayan, at maraming salamat po pala sa mga bago po nating subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at kung kayo lang po napadaan ngayon, sana po i-consider po na i-follow, i-like, subscribe. Napakaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Sa mga nanood pala dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko nga po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat. God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye.